Ayun mga lods, meron tayong ni-repair dito na Meritsan battery. So ang problem to, nag-unbalance yung mga cell. At ating ngayon ay working good na. At yan, nag-charging na siya sa ating inverter. So ayan, panoorin yung video natin. Meron kayong matutunan. Hello mga lods, good morning. Another day, another vlog na naman tayo dito sa ating Ortic TV. Dito sa ating maliit na bahay. So meron tayong tanggap dito na Meritsan na LiPo4 battery, no? So ayan, ang model nito ay ito yung pinull out natin doon sa Tampilisan. Kung naalala nyo yung upload natin na video. So ito yun siya. Yan, 10.24 kilowatts hour. LiPo4 battery, 51.2 volts, 200 Ah, working current, 100 ampere. So, ayan. So, ayan siya. At, eto, hindi na ito nagcha-charge testing natin. Papakita ko sa inyo kung bakit hindi na siya nagcha-charge. Dahil unbalance na po yung cell natin dito. Meron siyang isang cell na nagkaka-problema. Cell voltage, enter. Ayan o. So ito isang ano ayan o. Kung makikita nyo, 3.4 yung iba. Pero siya, 3.2 yung cell number 2. At ayan, tignan nyo. Cell 5, okay naman. Balance naman. Ayan, 3.4, 3.4. Hanggang 9 to 12 cell, 3.4. 13 to 16 cell, 3.4, 3.5. So, yan na yung nagkaka-unbalance na nga siya. Dahil doon sa isang cell na hindi na nagcha-charge. So, yan, ima-manual balance na naman natin to. Ito, wala na. Need na to palitan. Hindi na talaga siya nagbabago kahit napapasukan ng mga kahit low-bat siya. Yan, tingnan nyo. Kikita nyo, low-bat. Kung i-charge natin sa controller, hindi na talaga ito nagcha-charge itong 3.2. Hanggang dyan lang talaga yung voltage niya. Hindi na nagbabago. So, ayan, kaya ito, need natin to makita, no? Tingnan natin yung sa loob nito. Baklasin natin lahat ng mga nito. So, ayan, bago natin to buksan mga lods, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa ating munting channel, pa-subscribe na po at pakita notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, unbalance cell. Tingnan nyo, high voltage na yung pack natin. 55.18 pero low bat. So, yan. So, ayan mga lods. Tanggalan natin yung mga screw. Gaano yung cellphone natin. Oops. Grabe. So, bleed type, no?
So ano pala to? Tigwa 100 ampere na cell. Pinagpaparallel lang, no? So dito sa side na to, nandito yung negative. Tika natin, flashlight na. Hanapin natin yung ano. Ayun, dito pala, dito. Dito yung negative, ilalim. So, yung lead natin tanggalin. Ito, baklasin natin to. Yan, tanggalin ko muna mga lods. So, putulin ko lang muna para di masyado mahaba yung video natin. So, ayan mga lods, tester natin. So, ito yung negative side. Dito ka talaga mag-start. Kasi yung nakikita natin kanina doon sa video ay cell number 2, no? Ang problem. So, ngayon, check tayo. So, ito yung cell number 1. So, tignan nyo na lang. Anong voltahe? 3.4. Then yung cell number 2 natin. So, ayun, oh. 3.2 talaga siya. Then yung cell number 3 ay 3.4. So bagsak talaga siya. So ang gagawin natin dito, try natin mag-inject, no? Or ima-manual muna natin to para mag-balance siya ulit. Ayan, oh. So grabe yung ano natin dito. So, kung nakikita nyo, pinagpaparallel lang nila mga lods. Yung 100 ampere. So, ipakita ko sa inyo. Lapit natin. So, ayan o. So, bale ito, 100 ampere. 100 ampere. So, pinagpaparallel lang nila para magkaroon tayo ng 200 ampere, no? So, ito yung cell number 1. Itong dalawang to, cell number 1. Then, ito yung cell number 2. So, nakaparallel din siya. So, ang gagawin natin dito, try natin i-ano to, manual balance, no? So, manual balance muna natin to na cell dito. Kasi, kung makikita nyo, kapag i-tester natin siya buo, itong isang grupo na to, dito tayo sa negative maglagay. Ay, sorry. Ito yung positive natin, ha. Hirap ko. Ano lang natin. Negative natin. Ay, makakasukat tayo ng 27.4. So meron din ditong ano. Check natin kada cell nito kung ilang voltahe. 3.4. Hindi na kasi ito pwede natin mag-over ano na to kasi wala itong balancer. Hindi ko alam kung ba't nagkaganito to. Brand new naman yung battery natin. 3.4. Pangalawa 3.4. Dito 3.4. Ayan, 3.4. Kulang-kulang 3.5, no? So, may mataas na. Hindi na, unbalance na siya, kumbaga. So, ayan, 3.4. Kulang-kulang 3.5. Kasi nga, yung voltahe dito, kinuha nila. Kaya hindi na ito talaga mag-charge, eh. Kasi nga, sakto na yung, ano, voltahe niya. Na, kumbaga, puno na. Pero, may cell na drop. Ayan. Dito pala. Sorry. Tapos, ayan, ito nga talaga 3.2 talaga siya. Ito talaga yung bagsak, itong dalawa na to. So, ayan, continue lang tayo. Tanggalin, i-manual na lang natin to. So, ayan mga lods, tanggalin natin.
Parang sindang pasok ito. So, ayun mga lods, check natin yung resistance itong dalawang ito. Isa lang para hindi naman yung sila. So, goods pa naman. Yan kung nakikita nyo. Naka 0.43 ounce pa tayo, no? So, goods pa. So, itong katabi niya na buo, check natin. So, ganun din. So, it means goods pa yung dalawang cell, nag-unbalance lang talaga. So, importante talaga itong mga ganitong tester, mga lads. So, ang gagawin natin ngayon, dandahan lang. Dahil baka magka-ground tayo. Ito lang gagamitin ko, copper. Baka tayo ay makurintihin, mag-groundin. Mag-groundin yung ano natin. So, mga lods, tester natin yung ating tinanggal, no? Tinanggal, yung ating minarkahan. So, yan. So, yan, 3.3 na. Ay, sorry. Kulang kabila. Ito. 3.328. Yan. Itong isa. Ganun din. Balance na siya. Ayan. Pareho na sila lahat. Ito. Manual balance. Ayan. 3.28 na lahat. 3.328. So, ayan. Pantay na lahat. Ayun. Symbol na natin to. Hindi na ako hindi na ako top balance, no, yung i-charge, no, kasi baka mag-unbalance sila dito kasi same, bago natin to tinanggal yung ibang cell dito, magka-same ng voltage dito sa kabila, no. So, yun lang. So, testing natin, lagay natin. Ingay ni Maki.
So, ayan mga lods, ito na yung ano natin. So, yung Emeritsa natin. At tinesting ko muna siya dito sa labas bago ko siya ilagay sa case niya para sure ball tayong gagana yung ating BMS. Kasi kung hindi, meron naman tayong pampalit. Ayan. So, testing na lang natin muna. Yan, ito ngayon, naka-top balance na. Lahat nito naka-ano, hindi pala top balance kasi magluloko pag ita-top balance natin eh. Magtatagalan pa tayo. So, manual balance lang na magkakapareho lahat. Yan yung cell. So, ang cell voltage natin ngayon ay yan, 3.3. So, lahat yan, 3.3. So, dito talaga kayo malilito. Kapag ka nag-disassemble kayo ng battery, ito talaga, dito talaga kayo pahihirapan sa yan. Itong mga wire na to. Sa pag ganitong mga BMS, no, yung malalaki, hindi kagaya sa mga sa GK BMS, yung mga Dali, BYD, yung isa pa, anong BMS yun? Parang GBD ata yun. So na sunod-sunod lang ito kasi merong mga sensor. Ayan, malilito kayo dyan sa color coding. So need nyo isa-isahin. So may markings naman yan sa board, yung mga ganyan, yan So yan, N3 NTC or sensor yan sa init. So BT8, yan yung sa battery, BT8, BT9, BT10, BT11, BT12. So yung ito, may markings din naman yan ng factory 1, 2, 3, at saka 4. Ito. Yan. So, ito ngayon, testing na natin. Tester ko na to lahat yung dito. At saktama naman yung mga voltage cell, no? Yan, testing natin. Ayan. Ayan na. So, yan, kumana na. So, check natin yung ating mga voltage ng every cell doon tayo sa analog. Analog, enter. Ito tayo sa cell voltage, enter. Ayan na yung mga cell voltage natin, kung makikita nyo lahat na 3.3. So, 3.3 na lahat, Hindi kagaya nung una may 3.2. Ayan, 3.3 na lahat. So, ayan. So, balance na. At ayan, kung makikita nyo, itong indicator, tignan nyo. Full charge siya. Nung una kasi, nasa 1 bar lang, 2 bar, ganun lang yung ilaw niya. At ayun, hindi na siya nag-charge. Kasi nga, merong drop voltage. Yun. So, ito, testing na naman natin itong i-charge kung mag-charge. Kasi aabot naman yan ng 3.4 yung mga cell natin. Aabot yan ng 3.4. So, meron tayo ngayong So, yung pack natin ngayon ay 53.3. So, ayan. Maraming komplikado ng wire, dami. So, yan, bago natin isalpak sa kanyang casing. So, check natin kung may output na ito sa kanyang dito, negative and then positive. Ayan natin ang breaker. So, ayan, meron na. So, tama naman yung 53.2. So, ayan. Ito, balik na natin sa casing. Sakit ng likod ko. So, ayan mga lods, balik na natin ang ating baterya. So, ayan, hilak
na din natin. So malinis din yung pagkabalik natin. So ayun, naka ano to, by number. Sunod. So testing natin. Ayan, testing natin. Power. Ayun. Goods na. Testing natin to ngayon kung mag-charge. Ayun. Goods na. Tingnan natin kung may output na ito. Ayun o. Meron na. So, testing muna natin, i-charge sa inverter natin. Mag-charge ito. So ito mga lods, testing natin. Ayan na. So tinagal muna na yung sa atin. Testing muna natin ito. Power on. Ayan. Yun, nag-on na. Against the light lang talaga tayo. Yun. Tapos power on natin yung panel natin. Yun. Ayan, charging na siya. Lagyan pala natin to ng communication. Kuha mo na akong ano mga lods, cord, no? Yung pang communication natin. So yan na. Yan natin communication. So dito tayo naglagay sa ating isa rin eh. Ayan o, RS45 and CAN. Tapos punta tayo sa settings. Battery 4321. Confirm BMS protocol. Ayan. Save. CAN. Ayan. So ayan yung program natin pagka naka-live upor ka na ano yung ano. So home tayo. Kikita na natin yung battery natin. So ayan. So ayun. 100%. So kailangan niyo yung battery niyo naka-on itong one ano, ayan oh, yung dip switch. Kasi hindi magbibigay communication, kumbaga naka-off yung inyong BMS. So ngayon naka 100% yung ano niya, SOX, pero yung SOC niya, state of charge ay 85%. Voltage 54 volts, charging current 19 ampere, power 1026 watts yung pumapasok sa kanya. BMS protocol, tapos L16 quick charge. So yan lang. So yung overnight natin to. So nagcha-charge siya. Charging na siya. So yung pumapasok na ampere sa kanya is 17. Tapos 54 volts na tayo. So mamaya konti full charge na ito. Ayan lang mga lods, ito working goods na ito. At baliktad yung ano natin eh. Check na lang natin kapag cell voltage. So 3.3, 80, 77, 74. So 3.3 naman lahat. So
Ayan, 3.3 lahat. So, ayan, done na ito mga lods. So, okay na ito. At, ayan. Ako na lang mag-observe nito. At, thanks for watching mga lods. So, yan lang. Paano i-repair yung mga ganitong battery. Ayan, medyo maproseso talaga. Kaya, hindi ko tinuturo yung mga ganito. Baka magkamali, masunog. Tayo pa yung maging reason. Kumbaga sanhi, no? Na masunog yung mga ginagawang battery. Or, inaayos na battery. So, ano lang talaga. Kailangan talaga sunod-sunod lang. So, yun lang mga lods. Sana yung pag-share ako ng idea. At maraming thank you. Magandang buhay. Okay lang. Bye-bye. Mix DJs DJ Wowie Remix.